Magandang hapon sa inyong lahat. Maligayang pagbati sa lahat ng mga ina, mga nanay na nagsilang ng sarili nilang mga anak o mga nanay na nag-ampon ng kanilang anak o mga nanay na espiritual na nag-aalaga sa kaluluwa ng maraming mga tao. O kaya naman maski mga auntie, wala kayong mga anak pero marami kayong minamahal na mga pamangkin at inaaruga na parang narinig yung mga anak. Maligayang pagbati. At naalala ko rin ang aking ina, siya'y nasa langit na at kami kanyang inalagaan ng husto at pati na rin yung ina ng aking may bahay na si Betty na ikinalulungkot ko, hindi siya ang mangangaral sa inyo. Ako ang mangangaral sa inyo ngayon para naman magkaroon siya ng pagkakataon na magpahinga. Sapagkat gusto ko rin alagaan ang ina ng aking mga anak. So, napakaganda ng ating binasang mga salita ng Diyos. At ito ay ang kwento, ang salaysay ni Hana. Si Hana ay nabuhay ng panahon ng mga hukom. At dito sa ating pag-aaralan, titingnan natin ang daigdig ni Hana, ang dalamhati ni Hana, at ang Diyos ni Hana. Mahalaga ang kasaysayan ni Hana na ating mababasa dito sa Lumang Tipan. Siya ay ang ina ni Samuel. Si Samuel na napaka-importanting tao. Siya ay isang propeta, isa ring hukom, at isa ring saserdote, isang pari. Si Samuel, ang nagtalaga ng unang dalawang hari ng Israel. Dito sa kasaysayan ni Hana, ay hindi lamang natin makikita ang matapat na pananampalataya ni Hana at malugod na pagsamba ni Hana sa ating Panginoon. Ang mas mahalaga dito ay makikita natin kung sino ang Panginoon. Ang Panginoon, ang kataas-taasang Panginoon ay tunay na makapangyarihan sa kasaysayan ng bawat tao at ng sanlibutan. Kaya siya ay lubos ng mapagkakatiwalaan. Kung may isang bagay lang, maski hindi na kayo makinig sa aking sasabihin pa, ito ang gusto nating matandaan. Ang Panginoon ay tunay na makapangyarihan sa kasaysayan ng bawat tao. Kayo, ako, ang Panginoon ay makapangyarihan sa ating kasaysayan at sa sanlibutan. At dahil doon, dahil siya ay makapangyarihan, siya ay lubos nating mapagkakatiwalaan. So, tingnan natin ang daigdig ni Hana. Bago natin tingnan ang pamilya at ang pagsuway ni Elkana, tingnan muna natin kung ano nangyayari sa Israel noong panahon na yon. At ang buod ng lahat ng nangyayari sa Israel ay makikita natin sa Hukom chapter 21, Judges chapter 21, yung pinakahuling bersikulo itong sabi. Nang panahong iyon ay wala pang hari sa Israel. Ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Totoo nga bang walang hari sa Israel nung panahon na yon? O totoo, walang taong hari sa panahon na yon sa Israel. Pero ang Panginoon ay hari. Ang problema, gusto ng Israel na magkaroon ng taong hari. Sa madaling sabi, hindi na nila talaga sinusunod ang Panginoon na tunay na makapangyarihan. Kaya nahihirapan sila, nagre-rebelde sila sa Panginoon, hindi nila sinusunod ang Panginoon. At pabalik-balik, pagka medyo ang tigas ng ulo nila, papahirapan sila ng Panginoon, hihingi sila ng tulong sa Panginoon, magpapadala ng isang hukom para tulungan sila laban sa kanilang mga kalaban. But ang hukom, hindi yung hukom dito na nakikita nyo na yung sa West, no, sa abogado na hindi yung ganong hukom. Ang hukom dito ay kanilang mga pinuno sa gera, lalo na pag may labanan. At saka mayroon silang mga hukom or judges. So sa madaling sabi, ang bayan ng Israel noon ay
halos tinalikdan na ang Panginoon. Yan ang panahon ng panahon sa daigdig ni Hana. Ngayon, tingnan natin ang pamilya ni Hana. Si Hana ay asawa ni Elkana. Si Elkana, sino si Elkana? Saan siya nakatira? Siya ay nakatira sa burol. Mga burol ng, ano nga pangalan nun? Rama. Right? Sa burol ng Rama. Rama, Taim, Sofim. Kaburulan ng Ephraim. Doon sila nakatira. Ngayon, si Elkana, hindi naman talaga pamilya ng tribo ng Ephraim. Kaya lang, bilang isang Levite, sa tribo ni Levi, binigyan ang mga tribo ni Levi ng lugar na kanilang titirahan. At itong si Elkana ay nandoon sa lugar na tinitirahan o ng tribo ng Ephraim. Kaya nga natawag siyang Ephraimite, pero hindi naman siya talaga Ephraimite. Levite po siya. At makikita niyo ang pangalan ni Elkana na Levite dun sa libro ng Chronicles. Okay? At makikita niyo rin naman, kaya naging pari si Samuel. Hindi naman pwedeng maging pari ang isang tao kung hindi siya nanggaling sa linya ng mga pari. Alright? So, si Hana ay kasal, kasal, ginagamit ko ba yung kasal, or ay asawa ni Elkana. Okay? Doon siya nakatira kasama ni Elkana sa burol ng Ephraim. Kaburulan ng Ephraim. Ano naman ang makikita natin tungkol kay Elkana? Si Elkana, pag tiningnan mo, talagang sumusunod naman sa mga dapat gawin ng isang mabuting Israelita. Makikita natin mamaya na pumupunta siya talaga sa Shiloh para magsamba at mag-alay. Pero, meron siyang isang ginawang pagsuway. Dalawa yung asawa niya. Alright? Sino ba dito mga lalaki? Sana, pag dalawa asawa niya, sana tamaan kayo nito. Hindi. Ang disenyo ng Panginoon, pag tinignan nyo sa Genesis, isa lang ang dapat asawa ng lalaki. Alright? May mga pinahintulutan. Si Abraham, yun ang isang ating si David. Pero hindi yun talaga ang kagustuhan ng Panginoon. Ang kagustuhan ng Panginoon ay isang lalaki, isang babae, mag-asawa. Kaya lang, itong si Elkana, dahil siguro sa walang anak si Hana, okay, kung siya na isa pang asawa, si Penina. Alright? Dahil sa napakahirap na walang anak ang isang lalaki. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Makikita natin mamaya, yung dalamhati ni Hana mamaya. Pero sa pagsuway ni Elkana, makikita natin na parang may hinahanda ang Panginoon. Alright? Pinagsama niya itong si Hana at saka si Elkana, binigyan niya ng malaking problema si Hana. Alright? Tapos si Elkana ay nasa tribo ni Levi na may malapit din naman sa Diyos. Kaya parati siyang nag-aalay sa Shiloh. No? At kailangan na magkaroon ng isang pari, isang saserdote, na manggagaling lang talaga kay Elkana dahil si Elkana isang Levite. Alright? So, madaling sabi, parang inayos na ng Panginoon ang lahat ng mga dapat mangyari bago magkaanak si Hana. Alright? Maraming sama na loob na pagdadaan si Hana bago siya magkaanak. Pero ito ang gusto nating matutuhan dito. Ang Panginoon ang nagtatalaga ng mga pangyayari sa ating buhay ayon sa kanyang mabuting layunin at kalooban. Ang Panginoon ang nagtatalaga ng mga pangyayari sa ating buhay ayon sa kanyang mabuting layunin at kalooban. Ayun, pinagsama na ng Panginoon si Elkana at si Hana, nilagay niya sa lugar ng Ephraim at meron ng pinaghahandaan ang Panginoon. Inaayos niya itong mga pangyayari para yung kanyang kalooban ay maganap. Ang kanyang layunin ay matuloy.
At malalaman natin kung ano yung layunin na yun. No? Although nabanggit ko na kanina, ang layunin niya ay magkaroon ng isang Samuel na magtatalaga kay David, ang pangalawang hari ng Israel at pinakamagaling na hari ng mga Israelita. Ngunit hindi natin may kakaila, sumuway si Elkanah doon sa disenyo ng Panginoon. Hindi siya sumunod at nagkaroon pa siya ng isang asawa. Ngayon, pagka hindi tayo sumusunod sa Panginoon, ano nangyayari? Gulo. Diba? Pag hindi ka sumunod sa Panginoon, gulo ng buhay. Di ba? Maigi na lang sumunod sa Panginoon, maski mahirap ang buhay, pero hindi magulo. Iba yun eh. Magkaiba yung magulo sa mahirap. No? Ito, magulo na, mahirap pa. No? Si Hana ay nahihirapan, kaya siya nagdadalamhati. Ano nga ba nangyari? Kahit na walang anak si Hana, mahal na mahal siya ni Elkanah. Mas mahal siya ni Elkanah kaysa doon kay Penina na nagbigay sa kanya ng mga anak. Ngayon, ang isang babae, pag nagbigay ng anak sa isang lalaki, sa kanyang asawa, ay nagmamalaki yan. Kasi, binigyan kita ng anak. Ang anak ay napakamahalaga ng mga panahon na yun dahil agrikultura yung kanilang pinamumuhay, ang kanilang kabuhayan. Pag mas marami kang anak, mas marami kang katulong. Hindi ba? Sa bukid. Ganon din naman dito sa atin. Pag tumutulong sa bukid ang mga anak. At bukod pa doon, pagka marami kang anak, para kang pinagpala. At kabaliktaran naman, pag wala kang anak, parang galit sa iyo ang Diyos. Kasi, hindi ba, sinabi ng Diyos noon, ng unang ginawa niya si Adan at si Eva, magpakadami kayo. Di ba? Kaya kung hindi kayo nakakapagpadami, parang may problema yata. Di ba? Napapahiya yung lalaki. Actually, ewan ko lang, kung ganito pa rin hanggang ngayon, pag wala kang anak, nakakantsawan ka pag lalaki ka, tapos wala kang anak. Hindi ko alam kung nangyayari pa ngayon yan. Pero noong ang kabataan ko, naririnig ko yan. Pagka yung mga lalaking asawa na walang anak, nakakantsawan. No? Kulang. Hindi kayang makabuo. No? So, ganun ang kultura din noon, no? So, minamahal ni Elkanah si Hana kahit na wala siyang anak. Paano natin nakikita na minamahal niya si Elkanah? Kasi, pag pumupunta sila para mag-alay sa Shiloh, yung kanilang parte ng inalay, nabibigay naman nila sa kanilang pamilya. Ang binibigay ni Elkanah doon kay Penina at saka sa mga anak nila, ni Penina, kung halimbawa, isang portion lang, kay Hana, doble kay Hana, no? So, siyempre, hindi mo naman masisisi ngayon si Penina, no? Ako nagbibigay sa iyo ng anak, tas hindi mo ako mahal. Mas mahal mo si Hana. So, ano ginagawa ni Penina? Ang ginagawa ni Penina, naasar niya si Hana. Ginagalit niya, iniinsulto niya. Pero may isang nilagay doon ang ating nagsulat nitong mga salita ng Diyos. Bakit nga ba walang anak si Hana? Dahil ba mahina si Elkanah? Dahil ba mali yung katawan ni Hana? Hindi. Ang nakalagay dito sa Biblia ay sinarahan ng Panginoon ang sinapupunan ni Hana. In other words, dahil sa Panginoon, kaya hindi magkaanak si Hana. Anong pinag-aaralan natin dito? Ang Diyos ay makapangyarihan at siya ang nagtatakda ng mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay. Kaya maganda man yan, kaya hindi. Ang Diyos ang may kontrol. Ang Diyos ang gumagawa ng mga kaparaanan para yung kanyang layunin ay masunod. Ngayon, kung kayo'y anak ng Diyos, at nakilala nyo na si Jesucristo, ang sasabihin ko lang sa inyo ay isa.
Kahit ano pa nangyayari sa buhay nyo. Kaya mahirap yan, kaya masaya yan, maganda yan. Mabuti yan. Sa totoo lang, kahit na kung minsan, yung inyong paghihirap ay nagmula sa sarili nyong kamalian. Basta tumitingin kayo sa Panginoon at inaayos nyo yung inyong pagkakamali, maganda ang kahihinatnan niyan. Ano sinabi sa Romans? Everything works out for good for those who love Him and who are called according to His purpose. Ano yung good? Ano yung purpose? Alam niyo, sinasabi kasi, ang karamihan kasi, medyo hindi magandang tinuturo. No? Kuminsan, sinasabi na, ang maganda giginhawa buhay ko. Dadami pera ko. Makakapag-asawa ako ng pagbabae ko, makakapag-asawa ako ng gwapo at saka mabait. At saka may pera. You know? Hindi yun eh. Pag tinignan niyo ang Romans, ang mabuting mangyayari ay magiging kamukha tayo ni Kristo. Basahin niyo yun. Yun ang good purpose. Mabalik tayo dito sa kwento ni Hana. Merong ginagawa ang Panginoon, ang makapangyarihang Panginoon. Siya, inaayos niya ang lahat nangyayari sa bawat tao at sa sanlibutan upang maganap ang kanyang layunin. Ginagalit, nakita natin na ginagalit at pinapahiya ni Penina si Hana. Pag naiisip ko si Hana, napakapait ng buhay niya, no? Isipin mo, minamahal ako ng asawa ko, pero talaga naman akong kinukot siya, ano? Si Elkanah naman, kuminsan pag binabasa ko yung nakasulat kung ano yung sinabi niya kay Hana. Ang sabi niya kay Hana, Hana, ba't ka naman umiiyak? Bakit ka naman nagdadalamhati? At bakit ka hindi kumakain? Hindi ba mas mahalaga ako kaysa ang pagmamahal ko sa iyo kaysa 10 anak? Alam niyo kung ano ibig sabihin ng 10 doon? Ba't 10 ang ginamit at hindi 20? Hindi 14, hindi 15. Kasi yung 10, ang ibig sabihin nun, kompleto, perpekto. Okay? 10 anak, pero mas mahalaga pa ba yun kaysa sa pagmamahal ko sa iyo? Si Hana naman, dito natin makikita, bakit nilagay talaga sa puso ni Hana ng Diyos itong marubdob na pangangailangan na magkaroon ng anak? Bakit kaya? Ano kaya yun? Para lumapit siya sa Panginoon. Kasi ito ang dapat nating matutuhan. Ginagamit ng Panginoon ang ating dalamhati upang tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Ginagamit ng Panginoon ang ating dalamhati upang tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya. Anong pagdurusa ang pinagdaraanan niyo ngayon? Ano ang resulta ng pagdurusang yan? Saan kayo dinadala ng pagdurusang yan? Yang bang hirap na yan? Yang bang pasakit na yan? Yang bang pasan-pasan ninyong problema na yan? Yan ba ay nagpapalapit sa inyo sa Panginoon or nagpapalayo? Sana maging kagaya tayo ni Hana at makikita natin mamaya kung anong naging response ni Hana sa Diyos niya. No? Sana pag mayroong mga nangyayaring maghirap sa ating buhay, at tayo ay talagang nananaghoy, dadalamhati, mapait ang ating kalooban, tayo ay sana lumapit sa Kanya. Makikita niyo si Hana, no?
Makikita natin kanina kung mamaya kung anong ginawa niya. Pero iniisip ko kung minsan, kung ganito yung sitwasyon, no? Naasar si Hana ni Penina, parati na lang, kinukutya, pinapahiya, wala kang anak. Hindi mo kayang bigyan ng anak si Elkanah. Ako dami, Yeah. Tapos, pero mo gagawin pa yun ni Penina doon sa panahon na umakyat sila para sumamba, hindi ba? Napakahirap naman sumamba ng ganun kasama yung loob mo, no? Talagang napakabigat. Pero paano ang naging pinakita ni Hana? Ang ibig sabihin ng Hana is, pangalan niya is Grace, no? Grace. Yun ang pinakita ni Hana, grace. Napaka-gracious niya towards Penina. Hindi ito, yung tulad siguro napapanood nyo sa TV na, pinapahiya mo ako, papapapak. Diba? Walang sampalan dito. Walang sigawan, no? Walang sabunatan, walang sipaan. Wala. Si Hana ay gracious. Siya ay tumangis, umiyak, masama ang loob, totoo, nagagalit, pero hindi siya naging barumbado. Hindi siya naging palaaway. Siya ay lumapit sa Panginoon, sa Diyos. So ano makikita natin tungkol sa Diyos ni Hana? Nakita natin yung daigdig na ginalawan ni Hana, yung Israel, talagang makasalanan, medyo tumatalikod na sa Panginoon. Siya ay nasa pamilya ng isang lalaki na dalawang asawa. Yung lalaki, tribo ni Levite, no? At si Elkanah ay sumuway sa disenyo ng Panginoon. Sarap, hindi ko alam kung mahirap ding isipin, no, ang mga bagay na hindi dinisenyo ng Panginoon, pero may mga panahon na parang nire-regulate niya at pinayagan niya, no? Kanina kasama yata ng kanta, no? Si Hagar, di ba? Nagka-problema rin yun. Pero, nangyari, nire-regulate din naman ng Panginoon. Meron akong nabasa na komentaryo na, although yung polygamy, yung maraming asawa, uso sa kapaligiran ng Israel at kahit na hindi naman sana talaga dapat sa Israel, meron nangyayari, no? Hindi dapat nangyayari. Gulo lang ang mangyayari sa pamilya. So, anong talamhati ang hinaharap ninyo na dapat idulog nyo sa Panginoon? Panginoon, natitingnan natin kung sino mamaya. Yung mga ina dito, yung may mga asawa, mayroon ba kayong mga asawa na ano yung salitang ginagamit natin, nangangaliwa? Mayroon ba kayong mga anak na nagre-rebelde? Mayroon ba kayong kahihiyan na pinagdaraanan na halos na lang itago nyo na lang ang mukha ninyo sa mga tao? Meron ba kayong kapansanan na matagal nang hindi gumagaling? At kung hindi man kayo, meron kayong mahal sa buhay na may kapansanan na matagal na tinitiis at dinadala ng inyong mga minamahal. Ginagamit ng Panginoon ang ating dalamhati upang tayo lumapit at magtiwala sa Kanya.
Sino tong Diyos na to? Ano ang Diyos ni Hana? Well, tatlo ang bagay na makikita natin dito tungkol sa Diyos ni Hana sa nalalabing mga bersikulo na ating pinag-aaralan. Una, ang Diyos ni Hana ay tunay na nakikinig sa pananampalataya at sa ating mga panata. Alright? Pangalawa, tapat na sinusunod ng tunay na mananampalataya ang Diyos na ito. At pangatlo, malugod na sinasamba ang Diyos na to ng kanyang mga pinagpala. Tingnan natin, tunay na nakikinig sa panalangin at sa panata na ginagawa natin. So ano nangyari dito? Minsan, pumunta na naman sila sa Shiloh. Ito si Hana, dahil sa sama ng loob, ay lumapat na nga sa Panginoon at para magdasal. At nakita siya ni Eli. Si Eli nakaupo sa kanyang upuan. Yung upuan na yan, kaya sinabi pa yung upuan na yan, dahil yan ang sinasabi na, yung seat of authority, no? Yan ang upuan ng saserdote. Okay? At nabanggit din si Pinehas at saka si Hophni, yung anak ni Eli, na ang dinescribe, no? Ang sabi ng Biblia, itong dalawang lalaking ito, na anak ni Eli, ay napakasamang mga pari. Okay? So, itong masasama, mga pari, ay ating ihahambing dito sa pamilya ni Elkanah na sumusunod naman doon sa mga dapat nilang gawin. No? At ito nga yung sinasabi na napakasama na ng panahon ng Israel. Kasi mismong mga pari, no, hindi maganda ang pamumuhay. Dumulog si Hana sa Panginoon. Pag tiningnan nyo ang kanyang panalangin, parang itong mga makikita nyo. Una, si Hana ay humble. Sinabi niya, servant siya. Okay? Pangalawa, talagang sinabi niya sa Panginoon, huwag mo naman akong kalimutan. Alalahanin mo ako. Okay? Bigyan mo ako ng isang lalaking anak. No, napaka-specific. Okay? At gumawa siya ng panata. Ano yung panata niya? Pag nabigyan mo ako ng anak na lalaki, ito ay ibibigay ko sa iyo. At walang, labaha, razor, na dadampi sa kanyang buhok. Ako'y, kanina ako'y nilabaha. Pero yung yung panata na yon ay isang panata ng isang tinatawag na Nazarite. Pangkaraniwan, ang namamanata ay yung tao mismong gagawa ng dapat gawin. No? Hindi yung magulang ang namamanata. Ito, tulad ni Samson, yung magulang ni Samson, yung magulang ang nagpanata. You know? Yung mga Nazarite, hindi pwedeng lumapit sa bangkay, hindi pwedeng uminom. Baka sa inyo, hindi kayo pwedeng maging Nazarite, no? Yung mga lalaki dyan, pagka hindi kayo pwedeng uminom, kayong iinom. At hindi nga pwedeng maanuhan ng buhok ng labaha. Okay? So si Hana, ipinangako niya yan sa Panginoon. Paano natin malalaman na tunay ngang nakikinig ang Panginoon? So ito si Eli. Alam niyo kanina, nakikita ko kayo, no? Yung hindi kayo nakakapagsalita, ano? Si Hana, nung nagdadasal, gumagalaw yung bibig, pero walang lumalabas na tunog. Walang lumalabas na tunog. Nakita ni Eli.
Sabi ni Eli, akala niya si Hana ay masamang babae na lasinggero. Kasi marami siguro nangyayari na noon ang panahon na yun eh. Dahil sama na nga ng tao sa Israel. Siguro marami na nangyayari na lasing, pumupunta sa templo. Kaya hindi na siguro bago kay Eli, no? At akala niya tuloy, si Hana ay ganong klaseng babae. At kaya sinabi ni Hana sa kanya, wag mo namang isipin ako'y walang kwentang babae, no? Ako'y nagdadalamhati, nananaghoy ako. Ako'y nagnanalangin ng napakalalim. At sinabi ng Eli sa kanya, binasbasan niya si Hana. Sana maibigay ng Panginoon sa iyo yung pinanalangin mo. Minsan pag iniisip mo si Eli, bakit nga ba hindi niya naisip na nananalangin si Hana? O pwedeng dahil marami nang lasing na nagpuntang ganon. Pero marahil pwede ring mangyari na dahil nga sa hindi na maganda ang panahon ng Israel noon, maski ang sacerdoteng Eli na yan, hindi na niya malaman, hindi na niya ma-discern yung isang tao na talagang nananalangin. Kinailangan pa niyang akusahan si Hana ng hindi maganda. Pero, nung nagpaliwanag si Hana, yung puso ni Eli, nagbigay ng basbas na napakaganda. Sino kaya nagbigay sa puso ni Eli na sabihin yung ganong klaseng basbas? Walang iba kundi ang Panginoon. Ang Panginoon na makapangyarihan. Ang Panginoon na makapangyarihan. Na nag-aayos ng mga nangyayari sa buhay natin upang ang kanyang mabuting layunin ay mangyari at matupad. So yan, tunay nakikinig sa panalangin ang Panginoon. Nabasbasan si Hana. Siguro sa bandang ito ay ikikwento ko yung nangyari sa amin ng aking may bahay. Matagal na, 12 taon na nakakaraan. Tungkol sa aking babaeng anak. 2 lang po ang anak namin. Isang lalaki, yung panganay ko, at isang babae, yung pangalawa ko. Ako po'y nagtatrabaho pa sa bangko noon at natatandaan ko na nalaman ko lang na itong kasalanan ng aking anak ay nangyari habang ako'y wala. At dinala ko ang aking mga boss sa isang scuba diving trip sa Batangas. Nag-scuba diving kami. Ang nangyari po ay ganito. Sa madaling sabi, yung aking anak na babae ay nagkasala. Siya po ay nabuntis nang hindi pa siya kasal. Nalaman ko po yun na may problema kami ng misis ko nung isang tanghali. Dahil nga paalis na nga kami, mag-serve kami sa Bible Study Fellowship sa Texas. Paalis na kami. Tinawag ko yung aking dinidisciple na isang bankero rin. Kasama ko sa bangkong pinagtatrabahuan ko. Sabi ko, halika Joel, mag-lunch tayo at papagdasal kita bago ako umalis. Siya yung pagdadasal ko. Katatapos lang namin at pagdadasal ko na nga siya, magkumain, nag-ring yung cellphone ko. Misis ko, nasa kabilang linya. At sabi ng misis ko, Pa, okay, problema tayo. At sinabi niya kung ano yung problema. Buntis na raw si Joanna. Siyempre, mabilis ako magalit. Ewan ko nga ba kung ano ginawa ng Panginoon noon. Hinawakan ako ng Panginoon eh. Yun lang ang aking explanation, hindi ako nagalit. At ang nasabi ko na lang dun sa aking kaibigan na bankero, Joel, ang bala ko sana ikaw yung pagdasal ko pero ako ang dapat mong ipagdasal ngayon. At kinento ko na rin sa kanya. Ay naku,
ang iniluhan ng misis ko. Ang hinagpis niya, ang pagtangis na napakalalim at dinala siya ng dalamhati niya sa Panginoon. Pati na rin ako. Tatandaan ko pa bago ako humarap sa mga elders nung tanghaling yun, nung araw na yun, tumigil pa kami dyan sa isang lugar dyan sa Julia Vargas ng misis ko at pati ako nag-iiyak. Alam nyo, ang Panginoon ay tunay na nakikinig sa ating panalangin. Wala naman akong ginawang panata noon. Ang sinabi ko lang, Lord, kung gusto mo pa rin kami pumunta sa Texas, pupunta kami. Yun lang sinabi ko sa Panginoon. At ay napakaganda po nang nangyari. Nagsisi yung aking anak na babae, nagrepent siya. Tapos, humarap siya sa pamilya, humarap siya sa mga elders. Nagrepent siya. Tapos ngayon, lumalabas na napakabait naman ni Allen, yung asawa niya. Yung aking anak yung aking apo lalabing 2 taon na at naninilbihan na sa simbahan sapagkat giniyahan ng kanyang nanay, anak ko, na magsilbi sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, tunay na nakikinig ang Panginoon sa ating mga panalangin at gagawin niya kung ano ang balak niya. At ang balak niya ay parating mabuti. Parating mabuti. Para sa kanyang kaluwalhatian. Okay, tunay na nakikinig sa panalangin. Tapat na sinusunod ng tunay na mananampalataya. Sa madaling sabi, nabuntis na si Hana. Nanganak na. Alright? Siyempre, pagka meron kang bagong supling, kailangan mo munang, bigyan ng gatas ng ina. Hindi mo naman pwedeng ihiwalay ka agad, no? Sila Elkana, at saka sila Penina, umaakyat ulit sa silo, at sinabi naman ni Hana kay Elkana, dito na muna ako. Kailangan ko munang alagaan yung anak, at saka hindi ko muna siya ibibigay, tulad ng ipinangako ko. Siguro, ang mga sinasabi ng mga commentators, mga 2 taon hanggang 3 taon ang bago ihiwalay sa ina yung sanggol na sumususo, dumedede pa sa kanyang nanay. No? Subalit, hindi kinalimutan ni Hana yung kanyang panata. Dilanan niya sa templo si Samuel. Yung napaka mahal niyang baby. Na baby pa. Ano kaya ang nararamdaman ni Hana noong mga panahon na yon? Well, siguro sabi niya talagang pinanata ko to. Kaya lang ang problema ganito. Etong mga anak ni Eli, yung si Pinehas at saka si Hophni, napakasamang tao, mga predators. Baka mapahamak itong anak kong, Pero may panata siya. Pinagkatiwalaan niya ang Panginoon. Ang Panginoon na makapangyarihan na ang mga layunin ay maganda para sa kanyang mga anak. So iniwanan niya si Samuel. Mabalik naman din tayo sa istorya namin ng aming mag-asawa. So matapos itong nangyari kay Joanna, ito naman si Marco, kailangang pumunta sa Japan para mag-aral. Mag-aaral. Bagay, tatay at saka nanay, ako tatay, si Betty nanay, mas mahirap sa nanay. Ako, nasa US na ako noon Pabalik-balik na lang muna si Betty, pero nung mga panahon na yun, nang paalis na si Marco, papuntang Japan. Talagang hirap si Betty. Iyak na naman siya. Pero ano ba naman ang matututuhan natin dito sa kwentong ito? Ano matututuhan natin sa kwentong ito?
Mga magulang, mga nanay, mga tatay, ang mga anak natin ay hindi sa atin. Sila ay sa Diyos. Sa panahon na sila ay nasa ating poder, dapat alagaan natin sila, bigyan ng mga pangangailangan, ipagdasal, turuan kung ano ang dapat, ipakilala sila kay Hesukristo, turuan kung paano magbasa ng Biblia, at paano ang manampalataya at sumunod sa Diyos. Pag dumating na ang panahon na kailangan natin silang bitawan, bitawan na natin. Kaya, kung magulang kayo, yung 35 taon na anak ninyo, bitawan nyo na. Yung 80 taong anak ninyo, ibigay nyo na sa Panginoon yan. Hindi nyo na kailangan pang... Hindi, may ganun, may mga ganun mga Pilipino, lalo na dito sa ating alam niyo, nung ang nanay ko ay buhay pa, ganun parang gusto niya, hanggang mamatay siya, nandoon siya na kasama namin. Gusto niya magkaroon kami ng isang compound, doon kami lahat nakatira, buti na lang, naging Kristiyano na ako. At sinasabi ko sa kanya, nanay, mami, sabi dito sa Biblia, kailangan kaming humiwalay. Kailangan kaming humiwalay. May asawa na ako. Okay? Pero, ang ating mga anak ay hindi sa atin. Sila ay sa Panginoon. Ialay natin sila sa Panginoon. Yan ang ginawa ni Hana kay Samuel. At hindi tinalikuran ni Hana ang kanyang panata. Sinunod niya ang kagustuhan ng Panginoon. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi kayo nagtataka? Nung nagdasal si Hana, anong ang tawag niya? Swak na swak. Hindi ba? Yung dasal niya, tugma-tugma dun sa kalooban at layunin ng Panginoon. Siguro pag nagdadasal tayo, hingin natin sa Panginoon na ang hinihingi natin hindi lang dahil sa gusto natin. Na ang hinihingi natin ay tugma sa kagustuhan ng Panginoon. At then, lahat ng sinabi natin, na gagawin natin, ay gawin natin. Sumunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon. At ito, sa kahuli-hulihan? Anong klase ang Diyos ni Hana? Tunay nakikinig sa panalangin at sa mga panata natin. Tapat na sinusunod ng tunay na pananampalataya. At ito, malugod na sinasamba ng kanyang pinagpala. So, makikita natin ito dito sa kanta ni Hana na nagsimula sa chapter 2, verse 1. Pag titingnan niyo itong kanta ni Hana hanggang sa verse 10, ang buod nito ay ganito. Panginoon, napakadakila mo. Ikaw ang lumaban at gumapi sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kalaban, hindi sa kasalanan. Sa aking mga kalaban. Tinanggal mo ang kahihiyan ko. Itinaas mo ang aking damdamin. Kinukuha ko na lang po kung ano yung nasa damdamin nung panalangin ni Hana. Nung kanyang pagsamba. At dito makikita din ninyo na kaya ng Panginoon na palitan ang mga sitwasyon. Ang mahirap, magkakaroon ng pangangailangan.
ang mga mayayaman na hindi mabubuti, matatanggalan ng kanilang mga ari-arian. At ito pa, ano dito? Nagsilang ng 7 ang dating baog. At ang maraming anak ngayoy nalulungkot. Well, hindi naman, alam mo yun, 3 at 2. 6 lang, hindi naman 7 ang naging anak ni Hana. 6. Pero siguro, ginamit din nilang yung 7 dahil isa sa mga magagandang numero sa Bible itong 7. No? Pero, ang ibig sabihin lang ni Hana, nababaliktad ng Panginoon kung ano ang kailangang baliktarin. Nawawala na ba kayo ng pag-asa sa inyong sitwasyon? Gusto niyo bang baliktarin ng Panginoon yung sitwasyon? Kung naaayon sa kanyang layunin ang inyong ninanasa, huwag kayong mawalan ng pag-asa. At pag sinagot na ng Panginoon ang inyong panalangin, pumunta kayo sa Kanya at malugod na sumamba. Sinasamba ng Kanyang pinagpala ang Panginoon, ang Diyos. Sino ang pinagpala? Ano ang makikita sa taong pinagpala? Kayamanan ba? Kalusugan ba? Kaginhawahan ba? Marahil. Pero may isang bagay na masasabi ninyong kayo ay tunay na pinagpala. Kung nasumpungan nyo na si Kristo at inyong napagsisihan ang inyong mga kasalanan at nabigay ng Panginoon sa inyo ang tunay na pananampalataya upang masabi ninyo ng buong katotohanan sa Panginoon at sa inyo at sa mga ibang tao na si Jesucristo ay inyong tunay na Diyos at tagapagligtas sa inyong kasalanan. Yun lang ang mapunta sa inyo. Kayo'y pinagpala. Nabiyayahan kayo ng Diyos ng pinakamahalagang bagay na dapat na matanggap. 2 tao lang po pagtapos ng mundong ito. 2 klase lang po ng tao. Ang ligtas sa kasalanan, sasama sa Panginoon, at ang hindi ligtas sa kasalanan, sa pupunta sa impyerno. Marahil sa mundong tinatahak natin, iba-iba ang ating problema. Iba-iba ang ating dalamhati. Pero may isang bagay na pwede tayong magkapare-pareho. Pwede tayong lahat kasama ng Panginoon sa langit. Langit na magsisimula dito sa lupa kahit na mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Ano ba sinabi ng Panginoon? Dito sa mundong ito, we will have trouble. But be of good cheer. He has overcome
the world. Si Hana ay nagdaan sa napakahirap na buhay. Subalit, pinakilos ng Panginoong makapangyarihan ang mga bagay-bagay para matupad ang kanyang layunin. May babasahin po ako yung kahuli-huling linya ng awit ni Hana. Ito po. Lahat ng lumalaban sa iyo ay manginginig sa takot kapag pinapagundong mo ang mga kulog. Hahatulan mo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang mong hari. Nitong mga panahon na nagsasalita at sumasamba si Hana ng mga katagang ito, wala pang hari ang Israel. Padating pa lang si David. Padating pa lang si David. Tagal pa. At lalong-lalo na, matagal pa bago dumating ang sino? Ang pinakamataas na hari, the King of Kings and the Lord of Lords. At sinasabi ng mga nag-aaral ng Biblia na itong versikulong ito ay tumutumbok doon sa pagdating ng haring si Hesukristo. Napakaganda. Ang Panginoon ay may plano. Alam na niya ang ginagawa niya. Siya ay tunay na makapangyarihan sa kaysaysayan ng bawat tao at sanlibutan. Pag sinabi niyang dadating ang isang Mesyas, dadating ang isang Mesyas. Pag sinabi niyang babalik yung Mesyas na yun, babalik si Hesukristo. Between now and then, marami tayong pagdadaanan. Marahil mas mahirap pa sa pinagdaanan ni Hana. Subalit, may Diyos na makapangyarihan na pwede nating lapitan upang ipaalam kung bakit tayo nananaghoy, bakit tayo nahihirapan, ano ang kailangan natin sa Kanya. Ang pinakamahirap, mga kapatid, ay maiwan sa ating kasalanan. Hindi ang kulang sa pera, hindi ang kulang sa kalusugan, hindi ang kulang sa kaibigan, hindi ang kulang sa kabuhayan. Ang kawalan ni Kristo ang pinakamahirap sa buhay. Sana sa araw na ito, kayo'y tunay na pinagpala. At masasabi ninyo na ako'y nagsisi sa aking kasalanan at ibinigay ko ang buhay ko. Ngayon, kung hindi niyo pa nagagawa, kay Hesukristo na aking pinanampalatayaan na aking Diyos at tagapagligtas. Ang hirap ng buhay at ang mga dalamhati ay ginagamit ng Panginoon upang tayo'y lumapit sa Kanya. At kung ating ginawa yan, at tayo sumamba sa Kanya, pinapahalagahan ng Panginoon ang ating tapat na pananampalataya at pagsamba sa Kanya. Pinapahalagahan ng Panginoon ang ating tapat na pananampalataya at pagsamba sa Kanya. At ang tapat na pananampalataya
at pagsamba sa Kanya ay pagsamba kay Hesukristo. Saan tayo humahanap ng kalakasan sa ating pagdadalamhati at mga pagsubok sa buhay? Saan nagmumula ang ating tunay na kaligayahan? Ang pinakamahalagang bagay kay Hana ay hindi ang kanyang asawa o yung kanyang anak. Ang nagbibigay kahalagahan sa buhay ni Hana ay ang Panginoon. At masasabi na rin natin ang Panginoong Hesus kasi yun ang kanyang prophesy. Si Hesus ay Diyos na kataas-taasan at makapangyarihan. Manalig tayo sa Panginoong na siyang kumikilos sa kasaysayan ng bawat tao, ikaw at ako. At kasaysayan ng sanlibutan. Yang Ukraine na yan, yang Israel na yan, yang China na yan. Alam ng Panginoon yan. Pinapakilos niya ang lahat ng bagay para matupad ang kanyang mabuting layunin at kagustuhan. Manalangin tayo. Oh, Panginoong Hesukristo, Ama namin sa langit, Ikaw ay tunay na makapangyarihan. At Ikaw ang may akda ng lahat ng bagay. Pwera lang ang kasalanan at ang kabuktutan. Ikaw ay may layunin, may kagustuhan na napakaganda. At pinakikilos mo ang lahat ng bagay upang ang iyong mabuting layunin at kagustuhan ay magkatotoo. Sana, Panginoon, itong mga kasama ko dito na nakikinig sa akin, ay sana lahat kami ay magkaroon ng malalim na pagnanasa sa aming puso na sundin ang iyong layunin at kagustuhan. Ipinagdadasal ko lalong-lalo na ang mga ina na nandito. Panginoon, bigyan niyo sila ng kalakasan, ng katalinuhan, at ng kanilang mga pangangailangan upang sila ay makasunod sa inyong kagustuhan. Maraming salamat po sa mga ina na binigay niyo sa amin. Tinataas namin sila lahat sa inyo. At lahat na rin ng mga nandito. Ang buhay po sana namin ay aming ialay sa inyo. Sa ngalan ni Jesus. Amen.